So ayun, today we're going to Fairview. Pupunta tayo kay Kuya Jo where gagawa kami ng mga kung ano-ano sa CLC namin. So first off, gagawin namin yung sa riser. Ipapakabit natin yung binili kong riser para ma-improve yung comfortability natin sa pagmamaneho ng ating CLC. And then next thing na gagawin din namin doon is yung sa isa namin kasama, which is si Arvin. Magtatanggal kami ng tangke kasi maglalagay kami ng MDL niya, ng mini driving light. And then other people as well will go there. Siguro ang 6 kami. Konting salo-salo, ganun, after doing all the things that we have to do for our bikes. So, ayun. Medyo mainit lang today. So, mamaya bibidyohan natin yung mga gagawin natin. But right now, kikitain muna natin si Mau. Si Brother Mau na wala pa rin jersey. Kikitain natin siya sa isang simbahan dito. Sa Nuestra de la ewan ko kung ano yun. Basta sa isang simbahan dito. Kikitain natin sa doon. And then, didiretso na kami papunta kila Kuya Jo. So, ayun, samahan nyo kami sa isa namang adventure/vlog sa pagkukumpuni ng mga CLC namin. Ha? Wala. Kaya na? Namatay ang po. Ha? Ano po yan? Grab po, grab. Ang mga biker boys. Sir, galing po kami ng sir, probinsya, layo na pinuntahan namin, sir. Galing po kami ng Tugigaraw, sir. Tugigaro. O dapat may sumasayo dito sa likod. Ayun, ano. Habang nag-ano. Medyo, B2 maluwag. maluwag kay RM. Maluwag nga? Oo. Oh, aluwag. O, Sagad ganyan yung din. problema sa akin, pre. Paano yan? Dito sa ilalim, meron ng pod. Ay, hindi. Hindi, ito yung Wait maluwag. lang. Ito. Yan? Oo. Bakit? Hindi ko rin alam. Pangit ka rin, pre. Ayun. So, what's up guys? Ito na ang ating riser. At nakabit na natin sa ating CLC. Nakakabit na yung ating riser dito. Mas mataas na siya. Dito yan, yung handlebar is nakakabit dito. So, siguro parang mga 2 inch ang inangat nito. 1, 2. Ayan, mga 2 inches ang inangat niyan. So, what I can say is, napaka-comfortable niya lalo. Diba? Kung comfortable na yung riding position natin dito sa ating CLC, diba? Mas nalalo pa, no? Pero mas comfortable na siya. Probably would not make any difference sa video. Pero yung riding position natin, relax yung
sa clutch, relax yung sa brake, relax yung sa throttle. Naka-upright na tayo. Mas upright yung position niya. So yung katawan mo naka-straight, hindi yung nung nakababa kasi ito medyo naka-lean forward tayo ng konti. Isipin nyo nandito yung nakalagay. So medyo naka-lean forward tayo ng konti. But nung inangat to, mas relax. Sobrang relax talaga yung position. So last night, nung pauwi, medyo nanibago ako sa ating position ng handlebar. But kung nagmamotor ka man, madali kang mag-adjust eh. So, yan, ang ganda. Sobrang ganda nito. So actually, funny story. Share ko lang sa inyo. Di ba nagpakabit kami ni Brother Arvin? Sabay kami nagpakabit dun kila Kuya Cho. What happened was, nahinggit yung iba namin kasama. And then after nun, umorder sila through Facebook Marketplace ng Motowolf na riser on the spot. And then kinabit din namin. 5 kaming naka-riser na. Kasi si Mau may riser na. Ako, si Arvin, si RM, and si Kevin. Naka-riser lahat yun. So, riser gang. So, sobrang comfortable. Lahat kami pare-pares ng feedback dun sa riser na ito. But, please do note that we encountered one issue dun sa ating pag-i-install ng riser. Okay? So, may instance, actually 2 instances, nalaman lang namin na si Mau same lang din siya. Pero nung sa isang motor or isang CLC na kinabitan namin, if you can see, ito, sometimes yung thread ng actual na bolt na nakalagay dito is longer yung bolt than the actual thread itself. So, since mahaba yung bolt, medyo nakaangat siya. And then, syempre, since mahaba, may slack or gumagalaw siya. Hindi siya stable dito. So, what we did is, yung bolt is grind namin ng konti. Since may grinder naman si Kuya Joe doon, grind namin konti yung sa ilalim ng bolt, yung end ng bolt, para sumakto siya dun sa fitting. Yun din yung issue ng kay Mau. So, when you buy a Motowolf handlebar riser, huwag kayong kabahan kung pag salpak nyo dyan is hindi siya sakto or may slack siya or gumagalaw to. Okay? So, all you have to do is humanap kayo ng file or grinder, diba? Para maputol or actually mabawasan yung dulo ng ilang lang naman, ng sobrang konti. And then, try nyo siya ipasok. Okay? Para malagay doon. Yun yung ginawa namin doon sa kay Brother RM doon sa motor niya. Kaya nalagay namin sakto. I think dahil lang problema lang nun is yung sa bolt. But there's no problem when it comes to yung actual na riser from Motowolf. Yung sa bolt lang talaga. Yun yung mga i-consider nyo. And also, you have to make sure when you're installing yung Motowolf riser natin is yung mga lines dito. Siyempre, yung line dito, I don't kita natin sa video. Ayan. Yung line dito is sakto dito sa or depends on your preference actually. Yan yung mga setting ng line. So, you have to follow the lines. And then, you also have to adjust as well yung sa side mirrors nyo. Siyempre, pag inangat nyo yan, iba na yung angle ng side mirrors. You have to correct it as well para safe tayo sa kalsada. Okay? Adjust nyo lang yan dito. And then, you have to adjust yung mga buttons natin dito. Yung mga clutch and yung brake levers natin. I-adjust nyo through here. Luluwagan. Pag naluwagan, again, meron din siyang linya dito. I don't think kita, pero hopefully kita sa video. Yan, may white line doon, maliit. Ipapantay nyo siya doon. Same with the other side. May white line na maliit doon. Ipapantay nyo lang siya. So, paano namin install itong Motowolf handlebar riser? Okay, first off, ang ginalaw namin dito at niluwagan is yung bolt na to. So, pag ginalaw nyo yung bolt na yan, maluluwagan yung part na nag-aalalay sa ating mga wirings. So, meron siya sa left and right side. So, luwagan nyo lang yan. Okay? And then, pag naluwagan na, you have to make sure sasampahan niya yung motor muna. Okay? Para
pwede nyo siyang i-turn pa right or and pa left na din. And then, syempre, hilain nyo ng konti para may slack. Okay? So, pag nahila nyo na siya, both sa right and then sa left side din. And then, once naluwagan na yan, tatanggalin nyo na yung original na bolts dito using Allen wrenches. Okay? So, pag natanggal nyo na yung sa original dito, main thing is ipapasok nyo lang tong Motowolf na riser, itong bottom half part. Meron siyang bolt dito and then meron din siyang nakatagong bolt dito sa loob niya. Nandun siya sa ilalim ng handlebar mismo. Right? So, secure nyo lang siya. Okay? And then once that's done, syempre uupo ka sa iyong motor at dito mo na i-align yung mga sinasabi kong linya kanina. So, these lines, i-align mo na yan dapat. Okay? So, once naka-align na yan, pwede mo nang ilagay itong dalawang part, yung top half part, and then slightly tighten lang. At that point, slightly tighten because you still have to adjust some things. Okay? So, depende pa rin. So, kung feel mo na sa first line lang dito, is komportable ka na, good. But if it doesn't suit you, you can always adjust. Okay? So, pwede mo siyang iangat, baba, preference mo. Okay? And then, once that's done, lock mo na yan, lock in place, tighten it. If you're on the part wherein ikakabit mo na tong upper half part ng ating Motowolf handlebar riser, you have to probably use, I think it's probably best if you would use a thread locker. So, ano yung thread locker? Yun yung parang liquid na color blue. Meron ding kulay pula daw, sabi nila. Pero, that's for high temperatures na. So, mas maganda lang yung color blue siguro para dito. Kasi wala namang init dito eh. So, yung color blue na yon na thread locker, i-apply mo sa thread mismo. So, dito mo siya i-apply. Kunyari, hindi pa nakakabit to. Kunyari lang. I-apply mo siya sa thread. Diba? Then, once coated na yung thread, isasalpak nyo dyan, and saka nyo siya hihigpitan. Right? And para pag may vibration, though wala namang vibration tong ating motor masyado, mas safe siya sa kalsada. Kasi ang tendency when our motorcycle vibrates or anything really na nagva-vibrate na merong bolts and nuts, lalo na yung mga thread is, ang tendency is lumuwag. Okay? So we don't want that to happen na kapag umaandar tayo saka ito lumuwag biglaan, di ba? Hindi natanggal. Delikado yun. So that's another thing to ensure our safety, yung thread locker na yun. Okay? Feedback ko about this Motowolf handlebar riser. Sobrang sulit niya, guys. Isipin nyo, dalawa lang kami ni Arvin magpapakabit nun. Tapos biglang pag uwi namin, 5 na kaming naka-handlebar riser, di ba? So, yun ang tunay na budol. So, nabudol namin. Shout out pala kay RM. Siya yung nambudol talaga kasi nainggit. Tapos, nagpasabay na din yung dalawa, si Kevs at saka si Kuya Joe. Pumunta kami doon na hindi naka-riser. Mababa yung aming handlebar. Umuwi kami na naka-riser lahat. And when you look at it, napansin din namin, parang lumaki yung motor nung nilagay namin yung handlebar riser. Lalo siyang umangas, tignan. So parang may illusion na nag-increase yung size dahil dun sa handlebar riser, di ba? So mukha siyang mas maangas tignan. Ayan. So ayun lang guys. Itetest pa natin to sa mga susunod na araw. So abangan nyo yung other feedback ko when it comes to that. Okay? Thank you for watching, and remind ko lang kayo to please like and subscribe if you like my contents. Okay? So another budol session na naman to sa mga nanonood. This upgrade is really worth it. Okay? Kung ako talaga. So yun lang muna for today, and I hope you guys have a great day and ride safe always, mga tropa. Thank you.